Ang ating mga minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Father Vicentico, ang ating rektor at spiritual director ng Adoración Nocturna Filipina, Father Joselito, ang ating puting Vicar Foreign, ang mga kasamang pari, Father Willie, Father Francis, ang ating butihing Pangulo ng Adorasyon Nocturna Filipina, Diocese ng Antipolo, Consejo, ang mga hepe ng ating mga turno, mga kasapi ng Adorasyon Nocturna Filipina, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong panyaya, sa inyong pagtanggap, sa inyong pagdalo, at ating sinisimulan ang Vigilia de Espigas at isang malaking biyaya at pagpapala na kung saan tayo sama-sama na at nais kong ipahayag ang damdamin ng ating diocese ng Antipolo. Maraming pong salamat sa inyong paglilingkod. Maraming salamat po sa inyong pagtataguyod at sa inyong pamamahayag tungkol sa Panginoong Hesus, higit sa lahat, sa Santa Misa, sa ating Panginoon, sa Banal Tabernakulo, na kayo ay nananalangin, kayo nagbabantay, kayo ay nagpaparangal. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, na itanong na ba sa iyong sarili bilang kasapi ng Adorasyon Nocturna Filipina, ano ang dapat kong ipakilala? Ano ang dapat sa akin ay nakikita? Ano ang dapat mong ipakilala? Ano sa atin ang dapat nating may pakita? Ano ba ang ating identity? Ano ba ang ating mukha? Ano ba ang ating larawan bilang kasapi ng Adorasyon Nocturna Filipina? Mga kapatid, tatlong bagay at ito ang ating babaunin, ito ang ating tatandaan. Palagi niyong iisipin, nung si Jesus ay nasa garden ng Gethsemane, nakita niya ang kanyang maalagad ay natutulog at siya nagtanong. At ang kanyang tanong ay paanyaya, ang kanyang tanong ay pagpapakilala. Ang kanyang tanong ay pagbibigay ng gawain. At kanyang sinabi sa kanyang alagad na nahihimbing, "Could you not watch an hour with me? Could you not watch an hour with me?" At ito'y para sa atin, higit sa lahat para sa inyo bilang Adorasyon Nocturna Filipina. Adorasyon, sumasamba, kumikilala, gising, nananalangin, nocturna, gabi. At tayo ay mga Pilipino, para sa atin, tayong tinatawagan na ikay gumising, na ikaw ay hindi lamang gising, higit sa lahat, ikaw ay manalangin. Ito ang ating unang identity. Ito ang una nating pagpapakilala at dapat tayong makilala at ito nakikita sa atin, nananalangin. Amen po ba? Nananalangin. May isang binata na nagtanong sa isang pari, "Father, kailan ako dapat magdasal? When is the best day that I should have to pray?" And the priest replied and answered him, "The best day that you have to pray is the day that before you die." Ang araw na mabuti na ikaw ay nagdarasal ay araw na bago ka mamatay. Nag-isip yung binata at inisip niya, "Father, no one knows the day of our death." Wala pong nakakalam sa oras at araw na atin o aking kamatayan. At dinugtong ng pari, precisely that is the point that you have to pray every day. At yan nga ang tama na tayo dapat manalangin araw-araw. The best day to pray is today.
The best day to pray is tomorrow. It is always today. Sabi nga nila, it is today and tomorrow. Lahat dapat tayong manalangin. Mga kapatid, ito ang dapat nating ipakita na kung saan we are praying consistently and constantly, diligently and devotedly. Walang patid. Hindi lamang kung tayo ay may kailangan. Hindi lamang kung tayo ay nagkulang. Hindi lamang tayo ay napagbigyan. Ang ating buhay ay dapat larawan ng pagdarasal. Tayo ay na kung saan makikita na buhay na panalangin ng Diyos at para sa Diyos. Tanggapin po natin mga kapatid na ikaw, kung ano ka, kung ano meron tayo, ay kasagutan sa panalangin natin pinikas at namutawi sa ating mga labi. Sa ating panalangin, sasagutin ka ng Diyos. At ang sagot ng Diyos araw mismo matatanggap mo. O kaya naman ay, teka muna, bakit ihahanda kita upang hindi masayang masira, hindi mawala ang kasagutan ko sa iyong panalangin. Ihahanda ko sila upang sa kanon, sa pagtanggap mo sa kasagutan sa iyong panalangin, higit nilang maunawaan na kung saan ang Diyos ay dapat luwalatiin. Ito'y para sa kaputihan ng lahat at para sa kapanalan ng tumanggap at tatanggap. Ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin at ang kanyang kasagutan marahil ay ating nasaksihan at nangyari sa inyong katauhan. Hindi ko ibibigay ang hinihiling mo. Bakit? Sapagkat meron pa akong mas maganda, mas mabuting dahilan ipagkakaloob ko sa iyo. I have better things that I have to give to you and will offer to you. Yung hinihiling mo, higit kong pagagandahin, higit kong pagbubutihin, higit kong aayusin. Ang hinihiling mo, meron pa akong mas maganda para sa iyo. Mga kapatid, ang ating pagkilala, ang nakikita sa atin ay dapat panalangin. Lumalapit ka sa pari, Father, ipanalangin po ninyo kami. Humiling tayo ng panalangin. Maganda na kung saan kapwa adoradors, tayo rin ay nagsasabi, ipagdarasal kita o ipanalangin mo ko o sama-sama tayong magdasal. Ang ating buhay bilang adoradors, una sa lahat, mga kapatid ko, tayo ay mga buhay na panalangin at tayo nananalangin sa Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, ikalawa, ito ang pinipikas sa atin ng ating ebanghelyo na kung saan sa unang talata ay hinihiling sa atin na tayo ay maglingkod. At ang ating paglilingkod, mga kapatid ko, ay para sa Diyos. Ang ating paglilingkod ay ukol sa Kanya. At ang ating paglilingkod ay hindi tayo naghihintay ng kapalit. Hindi tayo na kung saan ay naghihintay na palakpakan o pasalamatan. Na tayo naglilingkod na kung saan ay ang ating minimiti. Ang Diyos ay luwalhatiin, ang Diyos ay makilala, ang Diyos ay lapitan, ang Diyos ay tulad din natin, sila ay maglilingkod sa Kanya. Ang ating paglilingkod, mailapit natin sila, hindi sa ating sarili, bakos sa Panginoong Diyos. Ang ating paglilingkod, ang pangalan niya ay higit na kung saan ay ating maipahayag sa ating kapwa at higit sa lahat sila rin ay ating maakay na maglingkod sa ating parokya, sa ating diocese ng Antipolo.
tayo sinabihan mula sa Ebanghelyo, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sa Panginoon o sa kayamanan, at tanda natin ang ating Panginoon, hindi titulo o pwesto. Ang ating Panginoon ay hindi kayamanan o kapangyarihan o kasikatan. Ang ating Panginoon ay naglingkod, nagpakasakit, nag-alay ng buhay, namatay sa krus. At ito ang ating pinaglilingkuran at ito ang dapat makita rin sa atin, ang paglilingkod. Amen po ba? Ang paglilingkod ay may pagpapakasakit. Ganang ginagawa nyo, gigising ng maaga, magpupuyat, upang sa ganon ang Diyos ay purihin, ang Diyos ay parangalan. Kayo ay na kung saan ay unahin nyo ang tungkulin sa simbahan, ang ating gawain, hindi ang pasyalan, hindi ang kainan, upang kayo manalangin, upang kayo magsimba o maging bahagi ng parokya, at ito ang inyong paglilingkod. At ito ang ating pagpapakilala, ito ang ating identity, at mula rito, marami tayo maakay. Sa paglilingkod na ito, mga kapatid ko, ang hiniling sa atin ay katapatan, ang hiniling sa atin ay na kung saan handang sumunod, handang maglingkod para sa Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, manalangin, maglingkod. At ikatlo, ito ang ating ginagawa na kung saan magtiwala ka sa Diyos. Sinabihan tayo na kung saan tingnan nyo ang inyong mga ipon sa himpapawid, tingnan nyo mga halaman sa inyong paligid. At ito'y tanda na kung saan hindi nagpapabaya ang Diyos, hindi nag-iiwan ang Diyos. Ang Diyos ay bumubuhay sa kanila at sila may buhay. Ang Diyos, gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, nagpapakain sa kanila. Kung ang Diyos bumubuhay sa mga halaman, sa mga hayop, kung ang Diyos ay nabibigyan ng pagkain sa hayop at sa halaman, bakit hindi niya bibigyan ng pagkain ang higit niyang mahal, ang higit niyang nilikha, tao, ikaw at ako? At dahil ito, magtiwala ka, papakainin ka ng Diyos. Papainumin ka ng Diyos, pupuhayin ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ito, kapatid ko, ay nagaganap sa Santa Misa, sa banal na Eukarista, sa banal na komunyon. At ito ang iyong pinaninindigan, ito ang pinangahawakan, ito ang pagiging adorador, na kung saan alam natin, ikaw ang aming pagkain, nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang pagkain na sa amin, nagbibigay ng kapatawaran. Ikaw ang pagkain na tandaan ng iyong pag-ibig sa amin. At ito, mga kapatid, ang ating pinangahawakan, ito ang ating pinagkakatiwalaan. Lahat lumilipas, lahat ay may wakas. Ang Diyos naman nagtatagal, siya ang ating saligan sa buhay. Ang buhay natin ay dapat nakatayo, nakatatak sa Kanya. At dahil ito, sa pamagitan niya, na Kanyang ipinapatuloy na binibigay sa atin sa Santa Misa, tayo ay napapakain, tayo ay mabubuhay, at meron tayong buhay na walang hanggan. Sa pagtingin mo sa banal na tabernakulo, sa Eucharistia, tandaan mo, ika'y tinatawagan na manalangin. Ikaw ang pinipili, tinitignan din ni Jesus na siya yung paglingkuran. At huwag kang matakot, huwag kang magalala sa buhay na ito. Kahit may panganib at may pangamba, kahit may karamdaman o may kahirapan, mabubuhay ka. Meron kang pagkain. At nakalaan sa iyo sa pagtanggap sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Sa ating vigil, sa inyong pagsamba, tandaan natin, siya'y nakatingin, kayo nakaharap, nagsasabi, could you not watch an hour with me? At dahil ito, manalangin, maglingkod, magtiwala na
Ang buhay niya ibinigay sa atin at ay mabubuhay kasama niya para sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.